Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Gayunpaman, kahit na ang mga mata ay nakabukas, sila ay bahagyang lamang, at may isang mahinang ngiti sa mga sulok ng bibig. Sa totoo lang, gusto talaga ni Aaron na magpahinga, ngunit dahil ipinikit niya ang kanyang mga mata ng higit sa 5 minuto, ang mga pangolin ay naglalakad na parang giniling na daga. Kahit na tumunog ang mga yabag sa paligid ng mga tao, ang mga kalakal ay dumarating at umaalis upang himukin ang liwanag at anino sa ilalim ng mga mata ni Aaron. Si Aaron, isang mabuting tao, ay nagtitiis nito. Kung may ibang nambugbog sa lalaking ito, hindi na niya kayang pangalagaan ang sarili niya. Tapos ka na ba? Umiling si Aaron at gumawa ng tunog. My great-grandpa, you're finally awake. Halika na, sir, tulungan na kita, sabi ni Pangolin, hawak ang Aaron na parang isang maliit na beteng. Okay, I'm not old enough. Ako na mismo ang babangon. Inilibot ni Aaron ang kanyang mga mata, umiling at bumangon. Bumangon ka na lang. Oy, ngumiti si Pangolin. Hindi mo ba kaya? Kung hindi mo na kaya ulit, natatakot akong mamatay ka para sa akin. Mapait na ngumiti si Aaron at bumangon para magbuhos ng tubig. Ang Pangolin ay may 1 dosenang kaldero, nagbuhos ng 1 basong tubig at iniabot ito. Pagkatapos matanggap ang tubig, humigop si Aaron at sinabing, gutom ka na ba? Shit, bakal ang mga tao at ang bigas ay bakal. Siyempre gutom ka kung hindi mo kakainin ang mga pagkain na ito. Tsaka, isang tingin, natural na sabi ni Pangolin A. Ngumiti si Aaron at umiling. Hindi pa rin niya alam kung ano ang Pangolin. Maraming dignitaryo at dignitaryo sa labas. Hindi man sila interesado sa pera, wala silang panlaban sa magagandang babae. Mali ang lumabas para sa hapunan, ngunit totoo ang pamamasyal. Matapos tingnan ang oras, dapat ay nagsimula na ang piging ng ilang oras. Sa oras na ito, hindi magkakaroon ng kaguluhan. Tumango lang siya, okay, let's go. Pagkababa ng boses, bumangon na lang si Aaron. Ang Pangolin ay direktang sumugod sa pintuan sa bilis ng liwanag, itinulak ang pinto, at pagkatapos ay gumawa ng isang nakakaakit na kilos na parang isang alipin. Ang Aaron ay walang magawa at hindi gaanong nagsalita. Bumangon siya at dahan-daang dinala ang lalaking ito patungo sa front hall. Sa lahat ng paraan, ang likod bahay ay halos hindi maabot. Karamihan sa mga concubines ay pumunta sa harap na bulwagan para sa hapunan, at ang mga katulong at waitress ay natural na nakadeploy sa harap ng bakuran upang tumulong. Gayunpaman, kakaunti ang mga tao, na napakahusay para sa Aaron. Hindi bababa sa maaari mong tahimik na tamasahin ang mga tanawin sa gabi ng lungsod ng disyerto. Ito ay medyo kakaiba, ngumiti si Aaron. Isang araw, gusto rin niyang magtayo ng ganoon kalaki at kagandang bahay kasama sina Ivory at Hanayan, nagtatago sa isang lugar na parang disyerto, at ang 3 sa kanyang pamilya ay mabubuhay ng masaya. Sa harapan ng bulwagan, nawala ang dating katahimikan, kapalit ng dagandong ng mga boses at tawanan. Karamihan sa mga panauhin ay nag-inuman at masayang nag-uusap, at ang mga katulong ay abala. Walang nakapansin na ang 2 lalaking nakasuot ng medyo simpleng damit ay palihim na pumasok sa handaan. Ang piging ay nahahati sa harap na palapag. Sila ang pangunahing bulwagan, ang koridor sa labas ng hall, at ang buong playground sa labas ng hall. Mayroong daan-daang mga mesa sa bulwagan, na lahat ay mga dignitaryo. Mayroong 400 na mesa sa labas ng bulwagan, na lahat ay malalayong kamag-anak ng pamilya Fang o mga ordinaryong kamag-anak at kaibigan. Mayroong libu-libong mga mesa sa palaruan.
Karamihan sa kanila ay ang mga tao sa disyerto na lungsod, o ilang iba pang mga lungsod ay may mga regalo. Kahit na ang mga tao ay magkakaiba, lahat sila ay may isang bagay na karaniwan. Iyon ay isang taong hindi kilalang. Pinanggalingan, pinili ng Aaron at Pangolin ang ganoong lugar, na matatagpuan sa ibabang sulok sa labas ng palaruan. Kuya, keep a low profile, pero hindi naman natin kailangang mag-low profile ng ganito. This place is too bird to shit. Pagkaupo ko at nakita ko ang 7 tita at 8 tita sa tabi ko ay tuluyang nawala ang pagnanasa ng Pangolin na makakita ng magagandang babae, kaya napasigaw ako sa sobrang panlulumo. Mapait na ngumiti si Aaron at tamad na pinamahalaan ang mga paninda. Bagamat siya ay talagang late dumating, ang malaking pamilya ay palaging isang malaking pamilya. Kahit matagal nang bukas ang handaan ay hindi niya ito matiis. Mayaman ang mga ulam, karamihan sa mga ulam sa mesa ay hindi pa natatapos, at marami sa kanila ay hindi man lang nagkaroon ng oras upang ilipat ang mga chopstick. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa pagbabalik tanaw, simula sa tarangkahan ng tirahan ng Panginoon ng lungsod, ang kaguluhan ay nagpatuloy sa palaruan at dahan-daang lumipat patungo sa pangunahing bulwagan. Maraming tao ang bumangon at tumangala. Maging si Chuan Shanjia ay ngangat-ngat sa malaking paa ng manok at pinalamanan ang kanyang mga daliri sa paa upang tumingin doon. Tanging ang Aaron lamang ang nakaupo roon ng mahinahon upang pigilan ang Buddha na maging out of tune sa iba. Anong problema? Ang Pangolin ay tumingin sa harap na nalulumbay, ngunit halos tumingin sa paligid. Ito ay isang dagat ng mga tao. Hindi niya makita kung ano ang nangyayari doon. Young man, you don't understand. Looking at this posture, halatang malaking tao ang dumating, hinamak ng babaeng katabi niya. Gaano kalaki ang Pangolin sa isang ngiti. Ngayon ang pinakamalalaking tao sa buong piging ay nakaupo dito na kumakain ng mga binti ng manok. Sino pa ba ang mas malaki sa kanya? Nang makita ang hindi pagsang-ayon ng Pangolin, ang isa pang babae sa malapit ay nagsabi na may panunuya, binatang lalaki, hindi ka makakahanap ng magandang sanggol kahit na magmaneho ka sa kamatayan. Alam mo ba kung sino ito? Ito rin ay isang hitsura ng paghamak, matigas na tanong ng Pangolin, sino? Hindi ito paghamak, ang Pangolin ay kumakain lamang ng sarili nitong pagkain. Haha, nakakatakot ka, parang proud na proud ang babae sa kanya. Please scare me to death. I'm scared anyway. Tumingin si Pangolin sa matandang babae na may inosenteng mga mata, ngunit sinabi ang pinakamahirap na salita. Kung gayon buksan mo ang iyong mga tainga at makinig ng mabuti. Ang taong dumating ngayon ay ang sikat na young master ng pamilya Fang, si Fang Kun, ngumisi ang babae. Young master ng pamilya Fang. Siya ay natigilan, at ang Pangolin ay nasa isang ganap na kamangmangan. Walang ganoong pagkabigla sa inaakala ng babae. Hindi niya alam. Ngumiti si Aaron. Kilala niya ang lalaking ito at humanga siya. Sa oras na ito, sa hindi mapakali na karamihan, si Fang Kun ay nakasuot ng magagandang damit. Siya ay napaka-natural at walang tigil. Sa mga tagay at paghanga ng mga tao, siya ay naging masigla mula sa labas ng bulwagan hanggang sa loob ng bulwagan. Talagang bayani ang young master ng pamilya Fang. Siya ay puno ng lakas at mukhang pambihira, hindi iyon totoo. Hindi mo ba nakikita na determinado siyang maging kahalili sa hinaharap ng pamilya Fang sa murang edad? Sino sa mga young masters ng pamilya Luo ang makakagawa nito? He is not only young, but also handsome, with outstanding talent and cultivation. Hindi ko alam kung gaano karaming child model siya, o kung gaano karaming mga babae ang mabangis sa kanilang mga puso. Isang grupo ng mga tao ang nagpuri sa isa't isa at dumaan. Narinig ni Fang Kun na tumataas ang sulok ng kanyang bibig. Ang kanyang tiwala sa sarili at walang kabuluhan ay lubos na nasiyahan sa sandaling ito. Sa oras na ito, nang makita niya si Fang Kun na papasok sa loob ng bulwagan, sigurado, maraming dalaga ang namula nang makita si Fang Kun. Walang alinlangan na nahayag ang emosyonal na pulso sa kanilang mga mata. Ang mga natatanging panauhin sa gitnang mga mesa ay bumati din sa isa't isa na may nakangiting mukha. Kun anak, young master Fang. Ngumiti si Fang Kun at naglakad papunta sa main table, bahagyang yumoko. Natural, sinabi niya, Fang Kun, nakita ko na ang mga nauna sa iyo, Kuner, this is old Mr. Chairong. Nang makitang napakahusay ng kanyang anak, tuwang-tuwa si Fang,
bahagyang itinaas ang kanyang kamay at ipinakilala si Chairong sa malapit. Nakita ni Fang Kun si Lolo Chai, sabi ni Fang Conley. Ngumiti si Chairong at lubos na nasisiyahan, ang bayaning ito ay isang binata. Si Young Master Fang ay isang kakilakilabot na binata. Halika, maupo at mag-usap. Tumanggo si Fang Kun, habang nakaupo, sinasadya o hindi sinasadya ng kanyang mga mata na winalis ang berdeng perlas at ang pangalawang anak na babae ni Suyan, bilang dalawang pinakamagandang babae sa disyerto. Sinong lalaki ang hindi natitinag, iyon ay, si Fang Kun, na handa na ring lumipat. By the way, Father, wala bang World Banquet for the Ice God this time? Bakit hindi mo nakikita ang Ice God? Nag-alinlangan si Fang Kun. Nang marinig ito, ngumiti si Fang Biao, tumingin sa mga nakapaligid na nilalang, at nakangiting sinabi, dapat dumating ang Diyos na yelo, ngunit umupo siya sa karamihan, o sa labas ng bulwagan, o sa loob ng bulwagan, walang nakakaalam. Storytelling channel sa YouTube. Pagkatapos tumawa, tumanggo si Fang Kun, mukhang masaya ang Diyos ng yelo sa mga tao. Pagkatapos, ang taluktok ng pagsasalita ay bumaling, Tay, dahil ang Diyos ng yelo ay may gayong halimbawa, gayon paman, kung ang bata ay ikakasal bukas, ang mga sumasali sa World Banquet ngayon ay dapat ding lumahok sa kasal ng bata bukas. Sinasamantala ang pagkakataon na ang lahat ay narito, ang bata ay hihiram ng yelo sa kaganhawahan ng Diyos upang mag-alay ng mga bulaklak kay Buddha at bibigyan ka ng isang toast upang ipakita ang paggalang at maiwasan ang gulo ng bukas. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon ng pamilya Fang ay malinaw at may potensyal na manalo sa unang lugar sa mundo ng disyerto. Naturally, ang mga papuri at baligtad na komento ay kailangang-kailangan. Ang magaling kong pamangkin ay talagang magaling gumawa ng mga bagay. Kung ang pamilya Fang ay may ganitong anak, bakit mag-alala tungkol sa hinaharap? Tama ka. Ang pamangkin na si Fang ay may maayos na pag-aayos, isang mahusay na schedule at isang pamamaraan ng diskarte. Bagamat ito ay isang simpleng maliit na bagay bilang isang toast, makikita mo ang kanyang karakter mula dito. Ang pinakamahalagang bagay ay makikita mo mula sa maliit na bagay na ito na ang pamangkin na si Fang Xian ay mabait. Bagaman mayroong hindi mabilang na mga bisita sa ibaba, may mga punto ng dignidad at kababaan. Bilang anak ng pamilyang Fang, ang pamangkin na si Fang Xian ay maaaring umupo sa ulan at hamog. Ito ay talagang kasiya siya para sa amin. Nang marinig ang mga rainbow farts na ito, si Fang Kun ay tila walang pakialam na ngumiti, ngunit sa totoo lang masaya na siya sa kanyang puso. Tuwang-tuwa si Fang Biao sa pagganap ng kanyang anak. Malinaw, nakipag-usap siya kay Fang Kun sa pag-asang mauunawaan ni Fang Kun ang kahulugang ito. Obvious naman na bata ang gumawa nun. Naturally, ang toast ay hindi ang orihinal na intensyon. Ang susi ay upang ipakita ang kanyang kabaitan sa harap ng Diyos ng yelo, na mas mahalaga. Hindi ba ito ay talagang isang harapang pagpupulong sa Diyos ng yelo? Nakilala mo ba siya? Nagbibigay din ito ng daan para sa pamilya Fang at Fang Kun. Nasa kanya ang kahulugan ng lasing na urn, hindi sa alak. Basic quality lang ang aso. Pinupuri mo talaga siya. Kailangan niya ng maraming karanasan. Sa hinaharap, salamat sa iyong mga tiyuhin at matatanda sa pag-aalaga sa kanya, masayang sabi ni Fang Biao. Ngumiti at tumanggo ang mga tao. Tinaas ni Fang Biao ang kanyang kilay, tumingin kay Fang Kun at sinabing, okay, kung ganoon, pumunta ka. Tumanggo si Fang Kun at bahagyang itinaas ang kanyang kamay. Mabilis na napayuko ang mga tauhan niya. Matapos mamulong ng ilang salita si Fang Kun, umalis ang kanyang mga tauhan. Wala pang isang sandali, ilang waitress ang dumating kay Fang Kun na may dalang mga tray sa kanilang mga kamay at ilang lalaking gwardya na may mga lata ng alak. Salute muna sa Pangulo, mga nauna rito, respetuhin muna ang mga nauna. Pagkababa ng boses, bumangon siya at kinuha ang alak sa kamay ng dalaga, at saka ipinakita sa lahat ng naruroon. Marahan silang ngumiti at pinanood si Fang Kun na nagbuhos ng alak. Nang mapuno ang alak, itinaas nila ang kanilang mga baso habang itinaas ni Fang Kun ang kanyang baso. Mga nauna, pakiusap, pakiusap. Pagkatapos uminom ng alak, gumawa si Fang Kun ng saludo at nagpaalam. Sa tango ng mga tao, mabilis siyang lumingon sa kanyang mesa kasama ang kanyang kasambahay at lalaking gwardya. Umupo si Ivory sa likod ng bid curtain at Nainas. Ayon sa mga alituntunin at kaugalian, ang nobya ay hindi pinayagang magpakita sa harap ng kanyang pamilya sa bisperas ng kanyang kasal,
lalo pat makilala ang lalaki, kaya kahit nasa bahay siya at walang mangiistorbo sa kanyang tirahan, nagpakita siya humintol din ang mukha niya sa likod ng bead curtain. Kung hindi siya natatakot na maparusahan si Dangjo at ang iba pa, talagang ayaw niyang pumunta sa lugar na ito. Kahit na sobrang abala sa labas, wala itong kinalaman sa sarili. Bigla niyang naalala ang kasal kay Aaron, at hindi mapigilan ng kanyang bibig na mapangiti ng mapait. Matamis ang ngiti, dahil iyon ang pinakamagandang alaala niya at niya, ngunit ito ay mapait, dahil nagbago ang mga panahon, nagbago ang mga bagay at mga tao, at na siya ang paborito ko, ngunit hindi ko alam kung nasaan ito. Dangjo, biglang ibinuka ni Ivory ang kanyang bibig, batang lola. Bulong ni Dangjo, yumuko at naghintay ng dispatch. Ikuha mo ako ng alak, batang lola, gusto mo bang uminom? Natigilan si Dangjo. Hindi mo kaya. Nagmamadaling ngumiti si Dangjo at nagsalin ng alak. Hindi naman imposible, pero nakakamangha talaga si Dangjo. Kung tutusin, ito ang unang pagkakataon na narinig niya si Ivory na humingi ng makakain mula nang ihatid niya si Ivory. Hinahayaan niyang kumain, at karamihan sa kanya ay hindi kumakain. Nang mahulog ang alak, bahagyang umangat ang payat na daliri ni Ivory, itinaas ang isang baso at uminom sa ilalim ng takip. Kapag walang laman ang alak, siya lang, Aaron, mararamdaman mo ba? Sa oras na ito, si Aaron, na nasa palaruan sa labas ng bulwagan, ay nakatingin din sa maliwanag na buwan sa kalangitan at dahan-daang itinataas ang kanyang baso. Sa tuwing kabilugan ng buwan, naririnig mo ba ito? Sa malapit, ang mga pangolin ay kumakain at umiinom. Biglang tuwang-tuwa at halos tumalon ang 8 babaeng malapit na ikinagulat lang ng mga pangolin na kumakain ng maayos. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!